Good morning mga kalapatids. Ang ating video for today ay ipapakilala natin silang lahat. Makikilala nyo na ang kanilang mga bloodline, pinanggalingan, at yung kanilang mga mata ay makikita nyo na. Isa rin yung pinanggalingan yan syempre, kay Kuya Miles Lop. At shoutout nga pala sa kanya. Maraming salamat sa opportunity at sa mga ibon na binigay ni Kuya Ping. Simulan na po natin sa pinakamalakas. Okay mga kalapatid, simulan natin dito sa una nating alaga, si Purple. Ayan, malikot. Ito yung kumbaga masasabi natin pinakamalakas dito. So yung pakpak niya, ayan, siya yung una talagang nakakumpleto dito eh. Ganda na yung pakpak niya. Tama ba? Ayan. So yung pakpak niya, makikita nyo, ayan, kumpleto na. Tsaka makakunat. Tapos ano to, hindi ko matanda kung kailan ko nakuha. October ko yata ito nakuha, bata pa. So nung time na yun, hindi pa na ilalaro yung tatay niya. Although nakauwi na ng 400 kilometers yata yun na smash race. Talagang umuwing basang basa. Yan, ganda ng, siya yung pinakaunang nag-morph dito. Siya si number 94. Yan. Kaya ko siya tinawag na Purple dahil sa ring niya na purple. At yung tatay niya naman, yan, si Badman. At ito yan, kamukha niya. So ito yung bali yung unang anak. Tapos yung nestmate nito, na kay paring Oli. So barako din, parehong barako. Kaya ito, yan. Ang ganda niya. Tingnan yung mata, oh. Kung mahilig kayo sa mata, pwede nating tanggalin yung mata tapos ibenta. O yung kabilang side naman, ayan, oh. Yung mga mahilig sa mata dyan, pwede na itong bukutin. So ayan, tas mabait na ibon, magaan yung katawan, hindi siya malaki. So alam, maganda lang yung build niya, medium size lang. Ayan. Tapos yung mukha niya, pogi. Ayan. So ito naman si Abu, yung partner niya, anak to ni Brownie, yung unang bigay sa akin ni Kuya Miles. Tapos ang tatay nito si number 41, na sikat din naman dito sa sa country. So may napatunayan na din. Ganda nito, nipis ng buntot, oh. Wala mong papel. So ayan, kaya ko siya tinawag na Abu kasi kahit kailan lagi talaga siya kahit bata pa lang ngayon, oh. So kahit stress siya, talagang yung pakpak niya ay nag-aabo. So napakagandang maganda siyang mangondisyon. Ayan. Kaya nga lang nung time na yun, syempre wala pa akong sing-sing. At ang nasingsing ko lang sa kanya yung clip ring na nakuha ko sa mga dagit-dagit dito. Madami kasing lumalamin dito na may mga clip ring. So ito yung kauna-unahan ko na breed dito after 2 years. So na breed ko to last August. Mag-iisang taon na. So ngayon may itlog siya at ang pares niya nga ay si Purple. Ngayon yung itsura ng mata niya, oh. Anak siya ni Brownie. So kapatid to ni Pogi sa nanay. Napaka lang, maliliit na ibon lang, hindi sila malalaking ibon. Ayan. Mukhang mukhang native lang, oh. Pero gusto ko yung kulay niya, light check. Kaya nga lang, syempre gusto ko mas light pa dito. So umuwi, rin to, parang nadisgrasya rin to nung nadagit din to ng ibon. Ng lawin pala, kaya parang may tama rin siya ng konti sa dibdib dati nung umuwi. So ayan, so maganda tong ibon na to, maliit lang. Tsaka una kong breed, kauna-unahang baby siya dito. So yung kauna-unahang napisa dito sa loft ko, yan, sa loft na mga puro kulungan ng aso. Sa ngayon kasi ito lang yung pwede kong gawin na loft dahil mahirap na yung pwesto. Baka pag umalis na kami dito, mahirap bitbitin pag malaki. So ayan. So next naman natin yung kapatid niya. Tugon-tugon lang yung linya nito eh. So si Pogi, na anak din ni Brownie. O yan na mga kalapatids, ito naman si ating si Pogi. Ayan, nagbili pa.
Ito yung mga galawang alam ng mga kalapati. Yan. Pinapahid na yung daliri sa bakal. So ito na, simulan na natin itong si Pogi. So ito na si Pogi, anak to ni Brownie. Tapos ang tatay niya, yung binigay sa akin sa club ni Kuya Miles. Pero nakawala na yon, so hindi ko na alam kung saan napunta. Malamang umuwi na. Pero itong si Pogi, napakaganda ng katawan niya. Tingnan nyo naman yung itsura ng katawan niya, yung shape. Talagang yung per shape na perfect na shape. Tapos yung hipo, talagang isa sa pinakamasarap na hipuin na kalapati. Tapos yung ano niya, oh, yung bone niya dito, ang ganda, oh. Tuwid na tuwid. So kumbaga sa perfect na anatomy ng kalapate, ito masasabi niyong si Pogi yun. Yung buntot niya, tingnan nyo, one piece lang talaga. Tapos mas maiksi lang siya. Tapos yung mukha niya, yan, tingnan nyo na yung mukha ni Pogi, kung bakit siya Pogi. Mukhang bibe. So yun yung mata ni Pogi. Tingnan nyo mabuti yung mata ni Pogi. At saka yung confirmation ng mukha niya. Mukhang kamukha niya yung nanay niya. Ayan, no? So si Pogi naman yung next ko na na-breed. So same yung mother nila, si Brownie. Kaya yung ring niya ano old ring lang. So si 8488. So ayan si Pogi. So si Brownie kasi yung pinaka ano dito, kumbaga pinaka nahagis ko. One time na madalas ko nahagis pero mga 200-300 kilometers lang. Pero hindi yun proper race. So sinasabay ko lang sila pagka nag-race sila. At siya naman yung nakakauwi palagi. So maganda yung uwi niya lagi, mga half an hour ahead dun sa mga kasama niya ng mga alaga ko dito dati. So ayan mga kalapatids. So halos lahat nito galing kay Kuya Miles. Ito lang yung may cross na iba na hindi galing kay Kuya Miles. So mga kalapatids, ito naman si Brownie, yung nanay ni Pogi. At saka yung nanay ni Abu. So isa sa kaunahan ng binigay din sa akin ni Kuya Miles nito 2 years ago, 2018 January. Ayan. Maganda rin ibon, kaya lang nagsusubo siya eh. So ayan, may subo siya ngayon. Yung mga bata natin dito, ito na naman yung nanay. So mostly siya yung nagpo-produce ng mga bata ko dito. Ayan, malakas na ibon to. Tapos ang papak niya, ayan, no? Sira na. So ang gusto ko dito 11 feather siya. Wala naman yung difference pero maganda lang, kakaiba. So ayan siya mga kalapatids. Si Brownie ang hen na lagi kong ginagamit na mag-breed dito. Kasi siya yung isa sa mabilis ko talaga napauwi at nasubukan ko naman. So ayan. Ayan yung mata niya. Yung mukha niya, kamukha ni Pogi halos. Ayan, no? Tapos yung kabilang side, so ganun din. Ayan, kung makikita nyo may subo pa. So ang naging kapares ito si Agli. Kaso hindi ko alam kung nahan si Agli. Parang naglilibot pa. Dito lang yan, ikot-ikot. Kasi lang ano siya, lumilipad-lipad sa dagat. Nangunguha siguro ng mga grits. Dahil wala akong grits para sa pag-breed ngayon. So ayan sila mga kalapatids. So ito si Brownie. Ang laking ibon nito. Ito sa mga lahi ng mga Brownie Kuya Miles to. Ayan, pero ito subok nang umuwi sa akin kaya binibreed ko na talaga siya. So next naman natin si Mabait. Ayan, lintik yung abo nung ni Mabait. So nung una ang pangit nito nung baby pa. Actually ito yung babies na pinalaki ko na ako yung nagsubo. Binigay sa akin ni Kuya Miles to nung time na nagpe-prepare siya sa race last year. So para hindi masira yung kondisyon ng ano niya, ng mga racer niya, kailangan niya alisin yung anak kasi lumalayo na yung hagis. So ito, binigay niya sa akin dalawa, si Mabait at saka si Malakas. So pareho silang hen, ako yung nagsubo sa kanila. Baby pa lang talaga noon, mga 7 days. So ngayon ang ganda na, sobrang ganda na ng mukha nito. Ito napakabait nito. Ayan yung mata niya. Parang ano, yung mga parang native nga lang. Ayan. Light check yung color niya.
Yung shape niya, ang taba. Bilog na bilog. Ayan. Ganda. So, gusto ko yung mga ganitong kulay. Simple lang, mga mukhang mga mukhang sinaunang ibon. So, ayan. Yung buntot niya rin, maganda eh. One piece lang din. Mas manipis. So, magandang ibon to. Ayan. So, nakakailang ibon na ba tayo? 2, 4, 6 na. So, 4 na lang mga kalapatids. Makikilala nyo na silang lahat. Pero, ano pa lang pala ito? 5 pa lang pala. May isa pa. So, kunin natin yung isa. Okay mga kalapatid, so ito naman yung nestmate nun ni Mabait. Tinatawag ko itong si Malakas. Wala tong ring, yung mga walang ring kasi nga ako lang nagpalakas sa kanila nung time na yun. Wala naman ako mga ring ta na available. So ito siya. Ayan, last flight na yung molt. So yung mukha niya, kapatid niya yung hen kanina. So ito, maghahawig na sila eh. So iisa yung ulo, parehong babae. Yung mga alaga dito, yung mga dating alaga ko 2 years ago, akala ko mga barako, lahat babae. Bigay sa akin 5 magkakaiba yon. Yung mga binigay sa akin ni Kuya Miles na mga young birds dati pa, pero lahat sila hen. So ito na naman, 2 hen. Hindi yun pinipili, pero talagang mostly 2 hen, 2 cock yung lumalabas sa mga bird dito. Mga inbreed kasi sila eh. So ito, maganda yung kulay niya eh. Kakaiba. White feather. Yan. So breed din to dun sa Miles Loft. Hindi ko alam kung sino yung magulang nito, pero naka-race kasi yung magulang nito. So sila yung mga kinuha namin para buhayin at para makondisyon yung mga magulang. So ayan, no, ang ganda rin, no. So tinawag ko ditong si Malakas kasi nga nadagit ko ng lawin. Nakauwi siya after 3 days, wasak yung ganito niya, saka bali yung paa. So buti nabuo yung paa niya, naka-recover ulit. So ayan, so yan si ating Malakas. Si White Feather lang ang malakas. So ngayon, dito naman tayo sa mga young birds natin. Ito, yung 3 nito, ako yung nag-breed. Tapos yung isa pa rin, si Ampon, si Kuya Miles yung nag-breed. So, suporta lang kayo kay Kuya Miles sa channel niya. Marami kayong matututunan doon. Lahat ituturo nun sa inyo. Magtanong lang kayo. Napakabait na tao ni Kuya Miles Loft. So, lalagay ko yung channel niya rito. Subscribe lang kayo. Tapos dun sa isang kasamahan ko rin dito, subscribe din po kayo sa kanya. Ilalagay ko rin yung channel niya dito para hanapin nyo na lang. Mas magaling mag video yung kaysa sa akin. So panoorin nyo po yun. Okay, ito sisimulan ko dito sa mga bata ko dito, yung 4. Tinatawag ko tong si Ampon. Ayan si Ampon. So si Ampon naman binigay din sa akin ni Kuya Miles nung bata. At may singsing siya na ano lang, yung bilog lang na ring. Yan. So yun lang yung nalagay ko. Hindi pa yan club ring, pero mga ring din yan na pwede na 2021. So ito si Ampon, bigay sa akin ni Kuya Ping ng bata. So ganun din. Hindi ko rin alam kung sino pa yung magulang nito, pero makikita rin natin yung magulang nito sa soon, sigurado. Yan siya, oh. Maliit lang siya na ibon. Yan, ang payat lang, pahaba. Pero yung mga pakpak niya ang lalaki, oh. Ang lalapad kumpara dun sa mga ibang alaga natin. So sa pakpak, sa mga balahibo, talagang solid tong isang to. Ayan, oh, ang lalaki. Kala ko reject, kala ko hindi lalaki eh. Pero siya, nakikipagsabayan naman siya. So tinawag ko siyang Ampong kasi kasabay niya yung isang kukunin natin na ibon. Na yun, ako rin na nag-breed nun. Anak din yun ng mga malulupit. So yun yung mata niya, mga kalapatids eh. Matang bibi din. Ito si Ampon. Pogi itong si Ampon. Ang ganda ng pagka blue bar niya, parang silver blue bar talaga siya. So blue bar na blue bar yung kulay niya. Ayan. Close up para makita niyo mabuti. Ganda, oh. Lupit. Stig. Ayan. So galing din to kay Kuya Miles.
So mostly yung mga nakukuha ko kay Kuya Mars talaga mga bata pa, mga 7 days, 15 days. Ang kahit si Ugly natin, ganun ko rin nakuha. Kaso si Ugly nakakawala, hindi ko alam kung mapapapasok ko. So pag napapasok ko kasi hinahayaan ko lang makawala dahil lang susubo. So ito si Ampon. Okay, tapos ang next ko naman kay Ampon, yung naging nestmate niya. So yung naging parang kapatid niya habang siya naampon. Wala pa tong pangalan. Ito, anak to ni Spade na at nung dunidinhin. So 1-2 kilometers finisher yata. At saka si dunidinhin naman parang 900 kilometer 20 overall. Hindi ko matandaan pero basta may nilipad. So ito yung unang anak nila sa akin. Na nilagay ko sa rep yung itlog. Nilagay ko kasi sa rep itlog nito para mapa-sitter. So ang nag-sitter dito si Brownie din. Ayan. Maganda yung katawan niya, bilog na bilog pero maliit lang. Yung pakpak din niya, ang gaganda. Solid din yung mga tubo. Tapos yung mata nito, yan kakaiba. Hindi naman ganito yung mata ng nito ng nanay. At saka ng tatay. So yung mata ng tatay nito, pulang-pula. Yung nanay naman, puting-puti. Ito parang green yung mata. Ayan. Hindi niya kamukha yung mga magulang niya. Pero yung katawan nito, parang kamukha nung sa tatay niya. Ilalagay natin kung sino yung tatay niya, si Spade kung tawagin dito. So ayan, ito yung naging kapatid ni Ampon. Silang dalawa yung lumaki ng sabay, lumaki sa pellets. So ayan, gaganda ng mga young birds natin, no? Sana maagi sa malayo nang malaman natin kung talagang hindi lang puro ganda. Ayan siya. So ito naman yung kaisa-isang kalapati dito na paborito kong kulay, ang black check. So tinawag ko siyang si Blacky. Ayan o. Kaya alam mukhang hen eh. Nakuha niya yung kulay niya sa kanyang tatay na si Spade. So ito kapatid dito nung nauna kanina, yung naging kasamahan ni Ampon. Ayan o, favorite ko to, bata pa lang, tuwan-tuwa ako na naging itim talaga yung kulay. Kasi pag itim mo, kitang-kita nyo na nag-aabo, talaga nag-reflect kung condition siya. So madaling makita, kita ba yung abo? Ayan o, lapit natin. Ayan, makita nyo, nag-aabo, puting-puti. Tapos isa pang maganda, may suksok siya, isa, kasi yung nanay niya may suksok na blue bar. So ito si Blacky, ang pinaka-paborito kong ibon. Ang laki ng katawan niya, mahirap siyang hawakan kasi magaan. At saka ang dulas ng balahibo na ito, mahirap siyang hawakan, kamukha nung isang kanina na kapatid niya. So ito naman, ito medyo hindi rin nahawig, walang kahawig na muka. Hindi nahawig to sa mga magulang yun. Ang layo ng muka, kahit yung katawan, kahit yung mga balahibo. Wala siyang namana sa magulang niya. Pero yung mata lang, yan yung namana. So ito yung mata ng nanay niya, ganyan yung itsura. Mas maganda dito, mas dark. Siya kasi putlain niya. Mukhang mata ng bibe. Ayaw yata na niya kikita yung mukha niya sa camera eh. So ayan, mukhang mata ng bibe. Ito si Blacky. Favorite color ko. Color lang favorite. Tsaka yung ano niya, yung balahibo niya, gusto ko, napakalambot. Dito ko lang, napakalambot, parang bulak yung balahibo ni Blacky. Ayan. Nagiging mailap eh, pero yung mukha niya hindi ko masyadong gusto, mukhang neto eh. Tapos yung huling-huling nating ibon, huling-huling young bird, yun talaga ang paborito ko at nestmate ko ni Blacky. Yun yung pinaka perfect na ibon next to Pogi. Si Pogi kasi okay, maganda yung katawan, kompleto, kaya lang ayoko yung kulay, ayoko din yung muka. Ito naman favorite ko yung kulay, ayoko naman yung muka, malaki ulo pero gusto ko yung balahibo malambot. So doon tayo next sa kapatid nito, yung pinaka last bird natin na young bird.
Meron pa tayong dalawa actually, si 77 at saka si Ugly. Pero ipapakilala ko rin sila sa huli. Ayan. So kunin ko na yun. Okay, ito naman yung last na young bird natin na binbreed ko. So nestmate ito ni Blackie. Ito naman yung favorite ko na mukha, katawan. Favorite, talagang maganda, pwedeng kong show. Ano lang siya, short bird. Tapos yung pakpak niya yan, no? Maganda yung tubo talaga ng pakpak niya. Tapos may picture. Gusto ko kasi sa kalapate yung may picturehin. So yun, matulis yung ganito niya. Yung pag hinawakan mo hindi bilog, nararamdaman mo yung picture. So ito yun. Si Pogi kasi ang bilog na bilog yun eh. Parang pear shape siya talaga. So gusto ko to dahil yung mata niya, tingnan niyo, ang tapang ng mata, oh. Ito yung mata nung nung nanay niya. Tapos yung tuka niya itim pa. Kasi ilong niya ang ganda pa ng pagkaka-shape. So kaya gusto ko siya. Kasi ito yung kabilang side. Ayan, bangis nitong na to. Mukha nung kalapati na to. So mukhang barako to eh. Tapos isa pang maganda rin sa kanya, may white flight din siya isa. Ayan. So kabaliktaran naman ng kapatid niya na itim. Yung kapatid niya na itim nasa kaliwa eh. Siya naman nasa kanan, siya nasa left side. So yan, yung kulay niya, yan, kakulay niya yung isang kapatid niya, yung naunang blue bar. Yung kasamahan niya ampun na lumaki. Pero ito, ang ganda nito. Magandang ibon. Yan, ito yung favorite ko. Parang favorite ko yata sila lahat ah. So, one of my favorites na lang yan. Guwapo. Tapos ito naman yung second to the last bird natin, si 77. Ito yung kauna-unahan ko ibon dito na bigay ni Kuya Miles. So dalawa sila. Yung kapatid niya si 67, yung nakasurvive sa sa karera. So sila lang yung tatlo nila Brownie yung malakas dito dati. Kaso nawala pa yung isa. So kapatid nito sa tatay si Abu. Ayan, kaya magkamukha sila ni Abu eh. Pero yung mata nito maganda. Ayan. So popost ko yung picture or attach ko yung description nung tatay at saka yung nanay niya. Parang may picture pa ako. Pag wala naman, yung tatay na lang, si 41. So ang gandang hen nito. Tanda na to. Pero hindi pa siya nangingitlog. Ilang buwan to kay paring Oli. Kaso hindi niya napaitlog. So ilang buwan din niyang kapara si Purple, hindi rin namitlog, puro pugad lang. So ngayon pinaris ko yung kapatid ni Purple, yung kapatid nito kay Purple na si Abo nga. So yun, namitlog, pero siya hindi, upo lang na upo. Wala, upo lang, hanggang upo lang, hindi siya nangingitlog. So itatry ko itong ipares sa isa sa mga bata dito, baka sakaling makachamba, baka sakaling mag-anak. So ayan, si 77 natin. Agis na rin ako saan yung nilipad ni Brownie, doon din yung nilipad niya. Silang dalawa lang talaga umuwi dito palagi dati. So this year malalaman natin, iasakay natin sila ulit. Ayan siya. Bait to, napakabait na ibon. Kaya lang matapang siya sa ibang ibon, gugulpihin niya talaga. Si 77. Isama na rin natin to para kompleto yung pamilya. Ito yung anak ni Brownie at saka ni Ugly. Light check. Akala ko brown eh. So ito yung isa. 2, 4, 6, 8, 10. So wala pa nakakakuha at nakakamana ng 11 feathers ni Brownie natin. Ayan siya. Ang ganda na oh. Ang laki na. So ito anak ni Brownie to, tsaka ni Ugly. Ayan, mukha. Ala pa eh, isa lang mukha eh. Ayan yung nestmate ni Light Check. Ayan, blue bar naman siya na may puti sa likod. Ayan oh. Ayan. Uy, parang ayan siya, ayaw niyang sumetel eh.
Naglulula yata. So ayan yung mukha niya. Mukhang may kidlat na puti So ayan pala. Ayan. Mukhang may kidlat. Tawagin natin tong kidlat pag may kidlat. Makaputi yung parang may kidlat sa mata Nagkakakulay na. So ayan siya. Yung anak ng dalawa. Buti na lang hindi brown.